Bukod sa anak namin ay meron pa akong isang anak na umaasa sa akin at nag-aaral. Ni baon ay hindi ko man lang mabigyan ng anak ko sa una dahil kulang na lang palagi ang pinapadalang pera ng aking asawa. Itago na lang daw natin siya sa pangalang Morena kung sakaling mapili daw ang kwento niya at tawagin na lang daw nating Taiwanese ang kanyang asawa. Nakilala niya si Taiwanese noong taong 2018, mabait, walang bisyo at sobrang responsable niyang tao. Lahat ng gustong ugali ni Morena sa isang lalaki ay nasa katangian ni Taiwanese kaya hindi siya nagdalawang isip na piliin si Taiwanese noong panahon na yon. Single mom si Morena nung panahon nagkakilala sila pero tinanggap naman ang anak niya sa una. Taong 2021 na makagraduate ng college si Morena, nagdesisyon silang dalawa na magsama na at doon sila tumira sa bahay ng tita ni Taiwanese. Ang bahay ng tita ni Taiwanese ay parang apartment type at sa ikatlong unit ay walang nakatira kaya doon sila lumipat. Noong una ay ayaw payagan si Taiwanese ng kanyang tita na magsama na silang dalawa pero ipinaglaban siya ng matindi ni Taiwanese. Doon na sila nagsimulang magtrabaho at naging maganda ang pasok ng pera sa kanilang dalawa kaya nakakakain at nakakabili sila ng mga gusto nilang bilhin. Nakakapunta rin sila sa mga lugar na gusto nilang puntahan pero hindi inaasahan ni Morena na siya ay magbubuntis. Dahil sa pag-aakala nila na hindi pwedeng magkaanak si Taiwanese dahil nagkaroon siya ng aksidente noong bata pa siya at 50% lang ang tsansa na magkaanak siya. Habang nagbubuntis si Morena, sakto naman na ang kumpanya ni Taiwanese ay nalugi kaya nagtanggalan sila ng mga empleyado at isa si Taiwanese na natanggal. Pero hindi nagpatidag si Taiwanese dahil dumiskarte pa rin siya. Pumasok siya sa Grab at sa Foodpanda, matustusan lang ang pangangailangan nila. Nagtatrabaho pa noon si Morena pero madalas na silang kapusin sa pera dahil nadagdagan na sila ng gastos sa kanyang pagbubuntis. Naging sobrang selan din ang kanyang pagbubuntis kaya naging weekly ang kanyang check-up pati na rin ang kanyang ultrasound. Meron naman naipon na pera si Morena pero expected na nila na baka ma-CS siya kaya hindi niya ginalawang kanyang ipon kahit kapusin pa sila. Pero nagkabaon-baon pa rin sila sa utang sa ate ni Taiwanese dahil hindi pa rin sapat ang kanyang kinikita sa pagiging delivery rider. Hindi na rin sumasapat ang sahod ni Morena dahil nagagatas na rin sa bote ang kanilang anak. At ngayon lang na taong 2024 ay pinalad si Taiwanese na matanggap ng trabaho sa Taiwan kaya pareha silang masaya. Pero kahit papano ay may lungkot din dahil magkakahiwa-hiwalay sila ng ilang taon pero kailangan nilang magtiyaga dahil malaki ang utang nila sa ate ni Taiwanese. Pinag-resign niya si Morena at pinauwi muna siya sa pamilya niya sa probinsya dahil mas panatag si Taiwanese kapag nasa poder siya ng kanyang pamilya. At simula nang umalis si Taiwanese ay hindi naman siya pumalya sa pagpapadala ng pera na tutustusan ng mga pangangailangan nila. 50,000 ang pinapadala ni Taiwanese kada buwan pero nagkukulang pa rin dahil halos lahat ay naipambabayad lang ng utang, pati na rin pambayad ng kuryente at mga grocery. Ganun na lang daw kalaki ang naging utang nila sa atin ni Taiwanese kaya halos yung 50 mil kada buwan ay walang natitira. Ang gusto sana ni Morena sa tuwing magpapadala si Taiwanese ay merong sumobra para makaipon sila pang emergency fund. Pero palaging saktuhan lang kaya saan daw siya kukuha ng pera at uutang na naman daw sila sa atin ni Taiwanese. Kaya parang hindi na matatapos ang mga bayarin nila sa atin ni Taiwanese kaya naisipan niyang mag-apply ng pa-abroad. Nag-apply si Morena sa Saudi bilang service crew at natanggap naman siya sa trabaho. Hindi naman siya makapag-apply kung nasa ang bansa si Taiwanese dahil hindi daw siya pwede dahil kailangan pa daw maghintay ng 3 taon bago siya makapag-apply dahil siya ay na-CS. Pero nagpaalam naman siya kay Taiwanese na sa Saudi siya mag-a-apply at pinayagan naman siya bago pa siya nagpa-interview. Nag-apply ng trabaho si Morena para makatulong kay Taiwanese at para makaipon na silang dalawa at hindi lang sa utang na pupunta ang pinapadala ni Taiwanese. At sa ngayon ay nag-aantay na lang si Morena ng tawag galing sa agency para pumirma sa kanyang papasukan na trabaho. Pero nitong nakaraang gabi lang ay biglang nagbago ang isip ni Taiwanese at sinabi niya kay Morena na wag na daw siyang tumuloy. Dahil ang sabi sa kanya ni Taiwanese ay mahihirapan lang daw siya lalo na kapag dumating ang panahon na magkasakit siya. Walang mag-aasikaso sa kanya, walang magpapainom ng gamot at walang mag-aalaga sa kanya. Pero ipiniliwanag naman sa kanya ni Morena na kailangan niya rin talaga magtrabaho dahil palagi na lang kulang ang kanyang pinapadalang pera. Dahil halos lahat ay napupunta na lang sa pambayad ng utang, mabuti na lang at may natitira pang pambili ng gatas ng anak nila. Ipinaliwanag niya rin kay Taiwanese na meron pa siyang isang anak na umaasa sa kanya at nag-aaral. Na kahit pambaon lang ay hindi niya man lang maabutan ng pera dahil wala na lang sumusobra sa pinadadala ng kanyang asawa. Dahil hindi na isasama sa pagbabudget ang gastusin ng una niyang anak dahil palaging kulang ang pinapadala ng kanyang asawa nang dahil sa sobrang dami nilang bayarin. Kaya medyo nagtatalo na silang dalawa dahil ayaw na siyang patuloyin sa Saudi at yun naman ang ipinaliliwanag niya kay Taiwanese na kung hindi siya magsasakripisyo sa ibang bansa ay mas matatagalan ng kanilang pagbabayad ng utang sa kanyang ate. At kailangan niya rin magtrabaho para sa pangangailangan ng kanyang panganay na anak. Pero ang paulit-ulit naman na sinasabi sa kanya ni Taiwanese ay nandiyan lang siya at konting tiis lang dahil siya ang bahala sa lahat. Pero ang katwiran naman ni Morena ay nandyan nga ang kanyang asawa pero wala namang natitira sa kanyang pinapadala kaya wala silang maiabot sa kanyang panganay na anak. Ang gusto ni Taiwanese ay dito na lang magtrabaho si Morena sa Pilipinas pero kung dito siya magtatrabaho ang kikitain niya ay mapupunta lang sa mag-aalaga sa kanyang mga anak. At anyway, 1 year and 2 months na po ang anak namin kaya gusto ko po sanang humingi ng
payo. Susundin ko po ba ang desisyon ng asawa ko o wag na akong magtrabaho sa Saudi? O itutuloy ko po dahil yun din naman ang paraan para makatulong ako sa mga bayarin at para kahit papano ay makaipon kami. Kaya sana po ay mabigyan nyo ako ng payo pati na rin ang inyong mga taga-subaybay. Kaya hanggang dito na lang, Ate Charis. Medyo hubig yung kwento na to sa kwento natin nung nakaraan dahil pareha silang ayaw payagang magtrabaho. Ang kaibahan lang si Morena ay binibigyan ng 50 mil kada buwan pero yung nakaraan naman nating kwento 1,000 piso lang ang binibigay sa kanya kada 2 linggo. Kaya dun sa nakaraan nating kwento, pinupush ko talaga siya magtrabaho dahil tarantado na nga yung asawa niya tapos ginugutom pa silang mag-ina. May nabasa din ako mga comment doon na kailangan mo daw magpasakop sa asawa mo kasi yun daw ang ibig sabihin ng pag-aasawa. Pero paano ka magpapasakop sa asawa mo kung ginugutom naman kayong mag-iina tapos niloloko ka pa sa pamamagitan ng pambababae niya? Kaya ibang-iba yung ibinigay kong payo dun sa nakaraan nating kwento at iba din ang ibibigay ko kay Morena. Dahil yung mapadalang ka ng 50 mil kada buwan, napakalaking pera na nun, lalo na kung marunong kang mag-budget. Lalo na kung sa tuwing na mo problema ka sa pambayad ng utang, sasabihin sa'yo ng asawa mong ikalma mo lang, ako na ang bahala sa lahat. Napakasarap nun, girl. Kaya para sa akin, siguro bigyan mo muna ng chance si Taiwanese na patunayan yung sinabi niyang siya na ang bahala, kaya wag kang mag-alala. At syempre, subukan mo din na budgetin yung 50,000 kada buwan na ibinibigay niya. Kasi sa 50,000, kayang-kaya mong bawasan yan para sa gastusin ng panganay mong anak. At kung magaling kayo magkwenta, kayo na lang po ang mag-compute. Halimbawa, yung 50 mil, bawasan mo agad ng 5,000 para sa panganay mong anak. Ngayon, edi magkano na yung natira? 50,000 minus 5,000, edi 45K. Yung 20,000 naman, ibayad mo sa utang nyo sa ate niya at makiusap ka. Kung kulang pa yon, makiusap ka lang muna na kumalma din siya kasi magbabayad naman kayo. Ngayon, edi magkano na ang nabawas? 25K na. May natitira pang 25,000. Siguro yung 25,000 na matitira, kung madiskarte ka sa pamamalengke, kayang-kaya mo nang pagkasyahin yan sa loob ng 1 buwan. Lalo na kung hindi ka muna bumibili ng mga bagay na hindi naman talaga masyadong kailangan. Kasi alam mo, Morena, sobrang responsable naman ng asawa mo at wala ka naman talaga maipipinta sa ugali niya. Lagi lang talagang kulang yung pera. Kaya siguro ang kailangan mo ay bigyan mo muna siya ng pagkakataon. Ito siguro mapapasok ko yung magpasakop ka muna sa kanya. Panghawakan mo na lang yung pinangako niya sa'yo na siya ang bahala sa pagbabayad ng utang niyong mag-asawa. Kasi kahit gaano kalaki na hahawakan mong pera, kung hindi mo yan kayang hawakan ng maayos, hindi talaga yan magkakasya. Pero kahit maliit lang yung natitira, kung marunong kang humawak ng pera, sigurado may susobra pa. Kaya para sa akin, ang sagot ko sa tanong mo, bigyan mo muna ng tsansa yung asawa mo na may mapatunayan sa'yo na kaya niya talaga.